Ayan na naman tayo mga Kabanjuk TV. Ito na naman tayo sa channel natin ngayon na hindi naman ako nalungkot. Ba't nga ako malulungkot? Oo nga, ba't nga ako malulungkot? Di ba? Kasi doon sa channel natin, maraming nag-subscribe yung nalaman nila. Tapos ngayon, napakadami naman nag-unsubscribe. Kaya, well, ganun talaga buhay. Hindi mo mapiplis ang tao. Pero kahit nag-unsubscribe kayo, hindi nyo ako mapipigilan. Kasi yung content na ginagawa ko at saka itong YouTube channel ko, Banjuk TV, hindi ko titigil to. Kasi hindi naman porket ibig sabihin na nag-YouTube tayo, sabi ng mga tao is kikita ka, magkakapera ka dyan. Hindi. Para ka lang nag-iipon ito si Impito. Pag-ibig Impito, para ka nag-iipon ito. Long term din. Pwede mo siyang anihin ng 5 taon, 10 taon, 15 years o 20 years. Conforme. Kung sino yung maraming manonood sa'yo, hindi ibig sabihin na pag nag-YouTube channel ka, 1 taon, 2 taon, mo-monetize ka, kikita ka kaagad. Hindi. Ang pag-YouTube, kung minsan, kagaya sa'yo, na hindi mo ma-express yung kung ano yung gusto mong sabihin, dito sa YouTube kasi minsan, masasabi mo yung mga bagay na yan. As long na hindi mo nilalabag yung alituntunin kung ano yung bawal na pinagbabawal ng YouTube, kung ano yung mga salita na bawal sabihin mo dito, as long na hindi ka nakakasakit ng kapwa, hindi ka nakakasakit ng ibang tao, hindi ka nakakasakit ng damdamin ng ibang tao, baka malaman mo na lang. Maraming nakakasuhan ng mga content creator ngayon na cyber-libel ngayon. Pag nakakasuhan yung iba, nakakala mo nung una makahusga sila, pero yung nakatikim ng kaso, biglang preno yung bibig. Kaya nang iwasan natin dito sa YouTube. Kaya gumawa tayo ng content na yung may pangaral at saka may aral na mapapanood ng kapwa natin Pilipino. Hindi lang dito sa Pilipinas. Kahit saan mang sulok ng mundo, kapwa Pilipino natin, may aral tayong matututunan. Yun ang ibig kong sabihin. So sa videos na yan, sa podcast na ito ngayon, gagawin ko is pero bago mo nang lahat ng yan, shoutout ko muna. Shoutout ko muna yung mga nag-subscribe sa akin na mga YouTuber din ito sila na nag-engage lang ako, baka sakali mapansin nila ako, pero maraming salamat po talaga. Maraming salamat po sa pag-comment nyo doon sa ginawa kong podcast, doon sa Banjuk TV, sa content na ginawa ko tungkol sa business. Una-una, sinashoutout ko talaga si Ma'am Gracia Mindiana. Correct me if I'm wrong, ma'am, kung mali man yung pagkabigkas ko ng apelido mo. Gracia Mindiana from Iligan City. From Iligan. Negosyante ito. Businesswoman. Kaya sa lahat ng mga businesswoman, yung may nagtitinda ng sari-sari store, doon din sa aking kapatid na may sari-sari store, sinasaluduhan do kayo at nakaka-proud na yung mga mindset ng utak ninyo is business. Business talaga. Nakaka-proud, sorry. Sinashoutout ko pala si Ma'am Gracia Minyana from Minyana. Sorry, correct me if I'm wrong, ma'am. Sorry. Sa apelyido mo. Taga-Iligan ito. From Mindanao. Uy, kababayan. Taga-Mindanao din ako. Shoutout nga pala sa mga kababayan ko sa Mindanao. Sa mga kamag-anak namin dyan sa Mindanao. Shoutout nga pala sa mga kaklase ko dati kasi dyan ako nag-aral. Shoutout nga pala sa inyong lahat. Uy, may content ako, nag-YouTube. Shoutout ko kayong lahat dyan. Pangalawa, kay Ate GBTV. Nag-comment din siya doon sa channel ko. Kay Ate GBTV, nang tinignan ko yung channel niya, ma'am. Hindi ko naman inaano, pero sinasaluduhan kita dahil isa kang businesswoman, isa kang may negosyo na klase ng tao. At alam ko talaga na marami kang tips na binibigay. Although itong si Ma'am Gracia Minyana, yung unang vlogger, marami to silang tips na binibigay regarding sa business. Kung ano yung ibahan dati na wala pa silang negosyo at ngayon may negosyo na sila. Panoorin nyo po, guys, yung channel nila. Support natin yung mga vlogger na business-minded. At ito naman si Ate Tintin from Palawan, na yung nagbablog na parating nakangiti. Shoutout nyo pala kay Ate Tintin. Makikita nyo yan sa ko, channel ko. Makikita nyo yan siya diyan sa YouTube channel ko. Dumadaan yan siya kasi tinitingnan ko parati yung yung mga videos na titintin. Well, 3 yan sila tinitingnan ko. At panghuli, ito naman si Manay Lalin. Lalin Adventures from America. Makikita nyo doon na nag-comment yun siya doon sa ko. Manay,
Kapitbahay ko to sa probinsya. Manay, maraming salamat sa advice, maraming salamat sa payo. Siya nagturo sa akin na regarding kung paano mag-YouTube. Binibigyan niya ako ng tips kasi matagal na rin to siya nag-YouTube Sabi niya, wag mong intindihin yung subscriber. Importante na marami kang na-upload. Marami kang videos na na-upload yan sa YouTube mo kasi darating at darating yung panahon, maraming manonood niyan. Basta ipakita mo lang na active ka parati at wala kang ginagawang violation dyan kay YouTube, okay yan, sabi niya sa akin. Kasi yung nagsusubscribe kasi sa'yo minsan, hindi mo mapiplease yung tao. Tama nga naman. Kasi kung minsan yan, iisip ko yung mga nagsusubscribe minsan at sa yung mga tao minsan pag nakikita mo talaga sa pag nakahawak ng cellphone, pag numadaan dyan sa nila page nila, mas gusto pa nila makita yung mga puti, yung mga banyaga na nakakasimsot, yung nakasiksi ng bikini, nakasiksi ng bra, nakasiksi na nakatibak na panty, yun, naliligo sa beach, yun. Yung mga nagti-TikTok na nagsasayaw, lumuluwa yung dibdib, yun ang gusto nila. Pero ang tanong, pagkatapos manood, anong nangyari? May aral ka bang nakuha? May natutunan ka ba? Kung makinig ka ng mga podcast, yung mga motivational speaker na papakinggan mo, kagaya nila Boss MJ, RDR, Boss RDR, si Joseph Lim, yan sila, pakinggan mo. Searching Kitan, pakinggan mo yan sila. Marami kang makukuha. Chet Chester, yun, marami kang makukuha dyan. Na mga nagmo-motivate ng buhay ng tao, nagmo-motivate sa'yo kung paano mo i-motivate yung sarili mo na maging productive araw-araw. Ba't di yan ang panoorin nyo? Tapos ngayon, ito na naman, marami na namang issue nangyayari. Guys, ito lang mga Kabanjok TV malapit na rin ako mapuno Gusto ko na rin makisawsaw dyan sa usapin ngayon sa yung South China Sea na yan. Parang gusto ko rin makisawsaw kasi nagre-research ako, matagal ako nagre-research niya. Marami akong pinapanood ng mga issue tungkol dyan. Nakakagigil minsan pero kailangan bago ka mag-research, bago ka magbitaw ng mga ganong issue, saliksikin mo muna, pag-aralin mo. Kumbaga tahi-tahiin mo muna bago tayo magbitaw ng issue. At ito naman yan sa pagdinig kay The Good Senador. Inamin ko na, kahit i-bash nyo ako, kahit sabihin nyo, basta ako, Rapi Tulfo. Okay sa akin si Senador Rapi Tulfo. Yung pagdinig ngayon dyan sa prangkisa ng mga sasakyan, yung mga yung sa ba yun? Alitip RB at saka sa tama yung ginawa ni prangka na real to kayo ni Senator, no? Sige, tanggap pa. Joke lang, peace. Na-real talk lang kayo talaga doon. Kaya yung mga podcast na yan, pinaghahandaan ko rin yan at saka pinag-aanohan ko rin yan, iisipan na kasi daming naka-schedule ngayon Dami-daming podcast talaga. Dami-dami kong gustong i-podcast dito So, tao lang tayo, mahina kalaban. Pero hindi tayo nagpapabaya kasi mahal natin itong pag-YouTube At saka may lang din ako guys, may napansin lang din ako na mas pa talaga, mas gusto ko rin na minsan binabash ka kahit di ka man inaano dito sa channel mo, may mga nang babash pa rin sa'yo, pero sige lang, bash lang kayo ng bash. Alam ko naman sarili ko na wala akong ginagawang masama, at saka kahit anong pang babash nyo, nakikita ko naman hindi naman umangat buhay nyo. Isang kahig, isang tuka pa rin naman kayo. Okay, sana ako nang babash kayo, singyaman nyo na sila, sabihin ko na yung mga kasali dito sa top richest man of the Philippines, yung mga kabilang ka sa 100 top richest man of the Philippines, okay lang sa akin, kahit i-bash mo ako. Kasi ayam talaga, mayaman ka Alam ko talaga yan na may sinabi ka sa buhay. Pero yung mga ganong tao, yun pang totoo, mabait talaga sa buhay. Okay lang kahit marami nag-unsubscribe. At saka shoutout ko rin pala yung mga bumibili doon sa tindahan, doon sa pwesto ko, doon sa kung saan ako nagtitinda. I'm proud to say sa inyong lahat guys na nagtitinda ako ng egg whelk, chicken balls, squid balls, fish ball, kikiam, at saka hotdog na maliliit na tinitinda ko. Proud ako na nagtitinda ako ng merienda tinitinda ko doon sa pwesto. Sa awa ng Diyos, kahit paano nakakaraos din. Pero doon ko napipil
na hindi ako nangangamuhan. Ako yung amo. Doon ko na-realize na sa maliit na negosyo ngayon na hinahandle ko, kaya ko. Step by step yan eh. Hindi pa naman siguro kung ganun katanda siguro para susuko. May next project akong naiisip pagkatapos niyan. Pero hindi ko lang siya minamadali talaga, mga Kabanjok TV. Malalaman nyo rin yan soon. Kasama yan sa journey ko. Sa journey ko dito na nagbablog ako, content creator ako, ginagawa ko dito sa YouTube. Kasama yan siya. Nasa ano na yan siya. Nasa blueprint na yan ng utak ko. Nakalinya na yan lahat-lahat. Kaya, ayun lang. Maraming salamat nga pala doon sa mga nag-subscribe at saka sa mga nag-comment, mga nag-message sa akin. Maraming salamat sa inyo. At God bless po talaga. At saka hangad ko lang po ito parati na malayo po sa sakit ang inyong mga pamilya. At saka hinahangad ko lang din po na nasa mabuting kamay ko po kayo parati ng Panginoon. At huwag nating kalimutan parati na magdasal at parati tayong magpapasalamat. Lagi nating isipin, guys, hindi natin kailangan magparami ng pera dito sa mundo. Kasi life is too short. Pero, napakaganda na mamatay ka dito sa mundo na hindi mo hinihingi yung limos sa ibang tao na kung paano ipalibing yung katawan mo. Mas mainam na yung may sapat kang pera na paglaga ka ng katawan mo kung saan mo gusto maghinlay. Kasi, naghanda ka nung panahon na yung iba ay nag-happy-happy sila, wala silang pakialam. Ikaw naghahanda ka sa kung ano man yung darating sa buhay mo. Kasi baka sasabihin ng iba, alam nyo minsan naniniwala ko ito sa kasabihan, i-enjoy mo, huwag ka muna enjoy ka ngayon kasi yung pera mo, ganito ganyan, gastos mo yan, mag-happy-happy ka, baka bukas makalawa, mamatay ka na. Paano kung hindi ka mamatay bukas? Mag-isip ka. Aabot pa pala yung edad mo ng 90 years old, kahit gusto mo nang mamatay, hindi ba pinagkakaloob ng Panginoon kasi pa ng Panginoon sa'yo, pinaparealize pa ng Panginoon sa'yo ano yung kamalian mo nung araw. Hindi wala ka ngayon, nga ka. Kaya yun ang pinupoint ko dito na hindi masama mag-savings. Ang pagsisavings ay hindi para maghirap ka ngayon, paghirapan mo ngayon na mag-ipon ka ng pera tapos ipapamana mo lang dun sa mga previous generation na parang inabutan mo na lang sila ng hinog, ikaw nagpakapagod na umakyat dun sa puno. Tapos pagdating dun sa dulo, nakuha mo na yung hinog na bunga, binaba mo ngayon, tapos malapit ka na dun sa pinakababa, parang inabot mo na lang sa kanya yung prutas para kakainin niya. Hindi ganun. Dapat matuto din siyang umakyat at kumuha dun sa pataas ng bunga para matuto din siya kung paano kahirap umakyat dun sa taas para makuha yung bunga, kung paano niya matikman yung tamis ng bunga, yun ang tamis ng tagumpay. Huwag niyong hintayin na yung magmamana ng mga ari-arian ninyo is parang sumasalo na lang ng hinog na bunga. Para lang kayo nagdevelop ng mga taong tamad. Kaya sana sa podcast na ito may natutunan kayo ngayon guys. At maraming salamat sa mga nag-comment. Guys, comment naman kayo dito sa YouTube channel ko. Comment kayo dito, isa-shoutout ko kayo. Pag-usapan natin kung ano yung mga bagay-bagay na gusto nyong pag-usapan natin dito. At saka kung gusto nyo rin minsan, message nyo ako, gusto nyo mag-podcast, magkwentuhan tayo minsan, podcast, magla-live tayo para sa mga regarding sa business, regarding sa kwentuhan ng pamilya, aral. Maraming tips na makukuha dito yung mga younger generation ngayon sa atin. Kung hindi man sa lahat na bata na nakikinig, hindi man interesado, alam ko sa 100 bata, merong 2 o 1 na interesado. Doon man lang natin mapangaral yung mga pangaral ng mga magulang natin nung araw sa atin. Na kung kahit na ipasa man lang natin dun sa kanila, kasi lagi nating tandaan, walang pagsisisi. Nasa una, parating nasa huli. Yan parating ang tindaan. Kaya tandaan natin guys, parating tayong magpasalamat sa Panginoon. Ito lang po, YouTube channel ngayon, content na ginawa ko, Banjok TV. Huwag niyong kalimutan mag-like, i-share natin yung pagmamahal. At saka subscribe na rin kayo. Banjok TV. Subscribe na rin kayo. Maraming salamat guys.